Realize, pag ito ang inyong na-realize, that will be a big breakthrough para po sa inyo, sa atin. Ang mga salita po ng Panginoon, sometimes nalilimutan po natin sa madami pong kadahilanan. Sometimes situations, sometimes overwhelming happening sa buhay. Like for example, may mga exciting na nangyayari sa buhay mo. Nalilimutan mo rin ang mga pangako. Tama po ba? Ngayon na naman yung text. Pero sa totoo lang po, I know sa lahat po ng ito, ang Panginoon po, okay, ay nagre-remind lagi sa atin through the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ang siyang nagbibigay sa atin ng reminder ng kanyang pag-ibig sa atin. Yan. At ito po yung verse, dalawa po ito. Hindi ko po alam kung na-vlog ko na minsan. Siguro oo, sa Tagal ano po. At pero gusto ko pong bigyan ng bagong linaw based sa mga latest na nangyari po sa aming buhay. At ito po ay talagang napakahalaga na atin pong ma-realize sa bawat araw. Okay, ito po. So, matatagpuan po natin sa yung title ng aklat nila Gaya, God's Everlasting Love. Romans chapter 8 verses 31 to 32. Romans chapter 8 verses 31 hanggang 32. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Okay? Yan po yung sinasabi kong talata po sa ito. Ang talata po ngayon ay napakamakapangyarihan po. Dahil it will equals, kumbaga, ang katumbas po nito, it will equals to great power sa buhay mananampalataya po natin. Bilang believers po ng Panginoon, tayo po ay dumadaan pa rin po sa mga sometimes hindi kaaya-ayang mga pangyayari sa buhay. No? Pero kapag ka na-remind po tayo na kung yung kanyang bugtong na anak ay hindi niya ipinagkait, bagkus sa atin siya ay ipinagkaloob, hindi ba niya ipagkakaloob sa inyong lahat? Di ba? Kasi halimbawa, meron kang hinihiling sa Diyos. Tapos, nasa isip mo, baka hindi niya ibigay sa'yo. Aba, lumalabas. Parang mas mahalaga pa yung hinihiling mo kaysa kay Jesus. Kung si Jesus Christ nga na pinakamamahal niyang anak, ibinigay para sa atin. Kasi mahal niya tayo. Kung tutuusin, kung titignan mo yung pan, lumalabas, mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa anak niya. Kasi yung anak niya, ginibap niya para sa atin. Diba? Pero syempre, he loved Jesus very much. Kung yung pinakamamahal nga niya, binigay niya. Yung isip-isipin natin bulay-bulay nun. This is a very powerful verse, mga kapatid ko. Kung yung pinakamamahal niyang anak, binigay niya, hindi ba niya ipagkakalob sa atin ng lahat-lahat? But sometimes, those things na ating kahilingan sa Diyos, sometimes ang sagot dyan, wait. Pero it's not a no. It's a wait. Hintayin natin because at the proper time, magmamanifest po lahat ng mga kahilingan natin. Higit pa sa hinihiling natin. Okay? Dahil, if God is for us, who can be against us? Diba? Meron ka bang kinatatakutan? Meron ka bang problema? Oh, this is a big mountain, Lord. No, don't tell Lord. Don't tell the Lord your mountains. Okay? Tell the mountains kung gaano kalaki ang Diyos natin. Our God is big. Okay? Walang pwedeng makapag-alis ng pag-ibig ng Diyos sa atin.
Ang linaw po sa talata, if God is for us, who can be against us? Okay? Ang talatang yan ay very powerful po mga kapatid ko kay Kristo. Bulay-bulayin po natin. At saka isa pang na-realize ko sa buhay Kristiyano, yung magbabad tayo lagi sa kanyang salita. Kasi malimit po pag nakalimutan natin yung kalagayan natin kay Christ. Doon pumapasok yung mga pagdududa, doon pumapasok yung mga hindi kaaya-aya, doon pumapasok yung mga kung ano-ano tumatakbo sa isip mo, you start comparing yourself sa ibang mga tao. At ang masaklap pa, you're comparing yourself to a non-Christian, to a non-believer. You are comparing yourself to a non-born-again Christian. Okay? And that's a big insult kay Jesus. Because Jesus is God. He is the God Almighty who created the universe and He dwells sa bawat believers niya. At pag hindi mananampalataya ang isang tao, hindi nakadwell ang buhay ng Diyos sa kanila. Nandoon ang sin nature sa kanila. Hindi pa napapalitan yung kanilang minanang kasalanan kay Adan. Tapos ikukumpara mo ang sarili mo sa mga non-believers. Mamaliitin mo ang sarili mo? No. That's an insult kay Lord Jesus. Don't do that. Okay? Don't do that. Dahil si Lord, siya po ang talagang power sa atin. The power within us na nagwo-work. Hindi nararanasan niya ng mga non-believers. Subukan niyo pong alalahanin nung hindi pa kayo mananampalataya. Ibang interest po ninyo. Ito lang, ang mundo. Pero pag ang mundong ito nagunaw na, nawala na lahat ito, makikita mo ang glory ng Panginoon. Pero ang masaklap, pag naiwan po sila sa rapture, siguro marami pong mga tao na hindi mananampalataya ngayon. Okay? Sabagay, nakalagay naman po sa Bible, may mga tribulation saints. Hihintayin pa ba nila yon? Why not now accept Jesus as your personal Lord and Savior? Hihintayin mo pa bang maiwan ka ng rapture? Kasi talaga pong may rapture. Wala po kasing senyalis ang rapture. Wala siyang sign. No, 'di ba? Sasabihin na naman nila yung trumpet. Yung iba po ang trumpet na tutunog sa rapture, iba yung trumpet na paniniwala nila, last trumpet. Akala nila yung last trumpet isa dun sa 7. Hindi po. Ang last trumpet na binabanggit dito, para sa mga believers yun, before the rapture. Maliwanag na po siguro sa inyo yan, ano? Okay, at huwag tayong papayag na iligaw tayo ng maling paniniwala. Aralin po natin ang Bible, hindi yung agad-agad may conclusion na kayo, agad-agad parang binabanatan nyo yung mga nag-share ng eschatology, na pre-trib, and yeah. Dahil hindi ganun ang views ninyo, no? Aralin po natin kasi ako talaga po dati po talaga, hindi ako nag-aaral nitong eschatology. Pero nakita ko napakaganda, lalo mong marirealize ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kung aaralin mo ang eschatology. Dahil, bago pa dumating yung puot ng Diyos, dadagitin na tayo. Kasi ayaw niyang maranasan natin ito. Sapagkat mahal niya tayo. Therefore, you don't believe that God loves you. Kung naniniwala kang isusuong ka doon sa tribulation na yan, lalo sa great tribulation. Ano yun? Puot ng Diyos yun eh. Puot ng Diyos. Makinig pong mabuti. The wrath of God, the wrath of God ay ibinuhos ng lahat kay Kristo noong siya ay namatay sa krus. Okay, ma? Amen? Kaya sa ating mga believers, wala na po sa atin ang wrath of God. Pero yung wrath of God, ibubuhos yan dun sa mga hindi mananampalataya na sila po mga naiwan. Yan po yan. Amen? So lahat po ng tatanggap ng wrath of God dahil hindi nanampalataya doon sa sakripisyo na ginawa ng anak ng Diyos. Kaya silang tatanggap noon. Hindi po tayo. We are believers. We are saved by grace. Okay? Kailangan maniwala ka, you are saved by grace para mapasama ka sa rapture. If not, maiiwan ka talaga dito. At mamimit mo si Antikristo at saka si false prophet. O, di ba exciting yun sa inyo? Kaya please lang, believe in the pre-trib rapture. Yun lang po. God bless.